Likas sa ating mga Pilipino ang maghanap ng mas magandang oportunidad. Kahit pa ang kapalit nito ay mapalayo tayo sa lugar na ating kinalakihan o sa pamilyang ating kinabibilangan. Hanggat hindi natin natutupad ang ating mga pangarap, hindi tayo titigil na maglakbay upang makamtan ito. Kaya naman, marami sa ating mga maituturing na migrants o migrante. Ang migrasyon ay ang paglipat ng tirahan ng isang tao mula sa isang pook patungo sa lugar o teritoryong politikal, maging ito ay pansamantala o permanente. Ito ay may epekto hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang pamilya at komunidad na kinabibilangan niya. Marahil ang unang pumapasok sa ating isipan kapag binanggit na migrasyon ay pangingibang bansa ng isang tao upang makahanap ng magandang trabaho na may malaking sweldo. Di lang pagpunta sa ibang bansa ang migrasyon, dahil sa kahit na anong rehiyon o lugar na kapag tayo ay lumipat, ito ay tuturing na migrasyon. Kung mas marami ang lumipat sa isang lugar dahil sa mas magandang kita, kalidad ng serbisyo at mas maayos na pamumuhay, maaaring makaapekto ito sa kapasidad ng lokal na pamahalaan na matugunan ang pangangailangan ng lahat. Halika at samahan ninyo akong kapanayamin ang isa sa mga naging migrante dito sa Maynila. Siya si Ate Evelyn, 42 years old, may 3 anak, galing sila ng Zambales na naglakas loob manirahan dito sa Maynila. Good morning po, Ate Evelyn. Good morning sa inyo. Maitanong ko lang po, saang lugar po ba kayo nagmula? Sa Zambales. Sa Zambales po, di ba po, saan po sa Zambales? Santa Cruz. Santa Cruz, Zambales. Doon po sa lugar nyo, kasi sa pagkakaalam ko po, may mga tribo-tribo doon, di ba? So, meron po ba kayong tribo doon na connected po sa family nyo or lahi ba, ganun? Meron sa Pag-Isaya. Ano pong ano? Igorot. Igorot. So, half Igorot po kayo. Pero, malayo na po yun sa nakalakihan nyo. Oo. Ano po yung mga pangunahing dahilan kung bakit kayo lumipat mula Zambales hanggang dito po sa Maynila na kasama ang yung mga anak? So, ano po yung reason nyo kung bakit kayo pumunta dito or nag-migrate ba? Pwede kasi isang anak ko dito nag-aaral. Ngayon, nariwalay sila dito sa Zambales. So, parang pinag-isa na lang kasi para isang gastos lang. Kasi mas gastos yung nagre-rent kami, nagre-rent din dito. So, pinag-isa na lang dito. So, yung anak nyo po na panganay ba is magka-college? First year college. Dito po sa Manila. So, kaya nag-decide kayo na imbis na dun sa probinsya, dumito na lang din kayo para iisa lang, mas konti yung gastos para kasama nyo na din siya. So, mahirap nga naman po kasi kung hiwa-hiwalay, diba? So, ano po yung mga inaasahan yung buhay dito sa Maynila kumpara dun sa buhay nyo noon sa Zambales? So, totoo lang dito, masyadong magastos. Hindi ko kami na-expect natin sa ganito kamahal dito. Magastos. Lahat. Bawat ginamit dapat may pera. Opo. Ang tindahan nila, sasakan. Hindi tulad sa probinsya. Sa probinsya, dalakot ka lang. Saka pwede ka magtanim doon, like dito. Doon po sa Zambales, may mga tanim kayo? Oo, may mga gulay. Opo. Kasi doon may marawak na yung bakuran yun. Dito po kasi kahit sibuyas,
mga panahog sahog, sobrang mahal. Doon, manghihingi ka lang sa kapitbahay, pwede na. Ano po yung pagkakaiba sa pamumuhay nyo noon sa Zambales at dito sa Maynila nung dito na kayo nakatira? Sa probinsya kasi, nakakatipid ka. Dito, parang hindi ka makapagtabi. Para lahat lumalabas. Wala kang naitatabi. Opo. Unlike po doon na simpleng buhay lang, okay na. Masyado rin mataas ang kasi Masyado pong mataas yung cost of living dito, unlike dun sa province. May sarili po ba kayong bahay dun sa probinsya or nagre-rent lang din po kayo? Ganun din, nag-rent din. Pero mas mababa. Mas mababa. Tapos po, mas mura yung mga bilihin. Okay po. Sa ngayon po, ano yung mga hamon na kinakaharap nyo po sa pag-a-adjust dito sa pagtira sa Maynila? Sa mga ano ba? Sa mga bayarin, Mga expenses talaga, mga bills, no? lalo na pag wala kang trabaho, Opo. wala kang inaasahan. Sa ngayon po, Ate Evelyn, ano po ba ang work nyo ngayon? Wala naman akong work dito lang ako sa bahay. So, paano nyo po na susuportahan yung mga anak nyo at yung sa pag-aaral nila? Paano po kayo nakakabayad ng mga bills kung wala po kayong trabaho? Bali, nagpapadala nila yung asawa ko. Galing ng bansa. Nasa ibang bansa po si husband. Tapos po, kayo po dito, bali, inaasikaso nyo na lang po yung mga anak nyo. Kasi yung anak ko. Pero kahit na nag-aasikaso lang kayo sa bahay, parang sobrang hirap pa rin, di ba? Dahil ikaw yung nagbabudget, ikaw sa lahat. Mahirap din. Pero kaya mo yun. Kakayanin. Sa ngayon po, naisip nyo po ba na since sinabi nyo sa akin na mas okay yung buhay doon, mas okay yung nakasanayan nyo na kinalakihan nyo doon sa Zambales kaysa dito sa Maynila, naiisip nyo po ba na bumalik doon at doon na lang ulit manirahan or magpapatuloy kayo dito sa Maynila? Siguro, patatapusin ko na lang yung mga nakabago. Babalikin ang kanila. Mga ilang years pa po? 5 years from now. Sa pag-migrate nyo po or sa paglipat nyo dito sa Maynila, ano po yung natutunan nyo at nais nyong ibahagi sa mga manonood? Minsan kasi, kailangan natin pag-isipin mabuti yung pagpunta natin sa isang lugar kung saan tayo makaka-tipid, gano'n. Kasi yung pagpunta namin dito sa in-expect ko na hindi ko naman in-expect na ganito yung pamumuhay dito. Yun pala, mas ano pa yung pamumuhay dito sa Manila. Mas mahirap kung hindi ka kakaya dito. Ano mo nangyari sa buhay mo. So, ang akala nyo po noon bago kayo pumunta dito na kapag narinig nyo yung salitang Maynila is magaan ang buhay. Sa Manila, diba? Sabi nila maganda. Maganda naman. Kasi dito lahat. Pero nga yung mga gasusin. Basta sabi nila, libo naman talaga ang hirap. Opo. Kung bumalik man kayo doon, for good na po ba talaga? Or babalik ulit kayo dito? For good mo. For good na. Ayun po. Sige po, Ma'am Evelyn. Maraming salamat po sa maraming salamat po at pinaunlakan nyo ako na interviewin po kayo. Ayun lang po. Salamat. Thank you so much po, Ate Evelyn.